Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga kamakailang pahayag ni Ginoong Patrick Bet David tungkol kay XRP at ang mga posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ano nga ba ang mga pagbabagong maaring mangyari dito sa mundo ng cryptocurrency, particular na po sa XRP? Yan, at paano tayo dapat maghanda para rito? At yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba. Kaya yan po, si Ginoong Patrick Bet David. Yan. Ano nga ba ang sinabi ni Ginoong Patrick Bet David tungkol kay XRP? Yan, kamakailan lamang ay si Ginoong Patrick Bet David, ang host po ng PBD Podcast at Valuetainment, ay nagbigay ng mga pahayag na umagaw ng atensyon sa crypto community. Ayon sa kanya, may malalaking pagbabago na maaring mangyari kay XRP at sa mas malawak na mundo ng cryptocurrency sa mga susunod na buwan. Hinikayat niya ang kanyang mga tagapakinig na tutukan ng mabuti sa XRP dahil maaring may mga mahalagang pagbabago sa crypto market na paparating. Ngayon ay bakit po mahalaga ang pagbanggit ni Donald Trump kay XRP? Ayan. Ang mga pahayag ni Ginoong Bet David ay nag-ugat po mula sa isang makasaysayang pagbanggit ni Pangulong Donald Trump kay XRP sa kanyang platform na Truth Social. Nitong nakarang linggo, inihayag po ni Pangulong Trump ang mga plano para sa isang crypto strategic reserve para sa gobyerno ng US na katulad po ng Fort Knox para sa ginto. Ang kapansin-pansin dito ay ang unang binanggit ni Pangulong Trump ay sa XRP bago ang Bitcoin or Ethereum. Ang hindi pangkaraniwang prioritization na ito ay nagdulot ng mga usapan tungkol sa mga posibleng hakbang para kay XRP. Ngayon ay paano po ikinumpara ni Bet David si Bitcoin at XRP? Ayan. Sa kanyang video ay ikinumpara po ni Ginoong Bet David si Bitcoin at XRP sa iba't ibang aspeto. Ayan. Yung una ay yung bilis ng transaction. Ayan. Si Bitcoin ay nangangailangan po ng humigit kumulang 10 minutes para sa bawat transaction. Samantalang sa XRP ay tumatagal lamang po ng 3 to 5 seconds. Pangalawa ay ang transaction cost. Ayan, ang mga bayarin kay Bitcoin ay maaari pong maging mataas lalo na kapag congested ang network, habang sa XRP naman ay nananatiling mababa ang kanyang fees. Pangatlo ay ang decentralization. Si Bitcoin ay tinuturing na decentralized, samantalang sa XRP ay mas centralized ayon po kay Ginoong Bet David. Ayan, mga uses naman or use cases, ang sunod yan or pang-apat. Pagdating po kay Bitcoin, ang pangunahing ginagamit bilang si Bitcoin po ang pangunahing ginagamit bilang store of value at para sa person-to-person payment. Habang sa XRP naman ay nakatuon po sa pagpapadali ng cross-border transactions. Ayan, ang panglima ay ang supply. Ayan, si Bitcoin ay may maximum supply na 21 million coins, samantalang sa XRP ay merong 100 billion. Ayan, pang-anip ay ang paggamit po ng enerhiya or energy usage. Si Bitcoin ay kumukonsumo po ng malaking halaga ng enerhiya, habang si XRP naman ay gumagamit ng mas kaunti. At ang panghuli ay ang adoption. Ayan, si Bitcoin ay may mas malawak na mainstream adoption, habang si XRP ay mas niche sa institutional use. Yan. Ngayon ay ano po ang naging performance ni Bitcoin at XRP nitong nakaraang 5 taon. Ayan. Sa presyo, noong panahon ng video, ang itong si Bitcoin ay nasa humigit kumulang $86,000, habang sa XRP naman ay nasa $2.44. 5 taon na ang nakalipas, si Bitcoin ay nasa $17,000, kaya tumaas ito ng halos 6 times or 6 na beses. Sa kabilang banda, ang presyo naman ni XRP ay bumaba kumpara sa nakaraan. Gayunpaman ay sinabi ni Ginoong Bet David na ang disparity na ito ay maaring dahil sa kaso ng Ripple at XRP na nasa huling yugto na.
Binanggit niya ang mga legal expert na nagtataya ng posibleng resolusyon ng kaso sa o yan sa early summer ng taong 2025 na maaari pong mag-trigger ng malaking paggalaw sa presyo ng XRP. Ngayon paano naman inihahambing ang XRP sa SWIFT? Ayan. Ayon po kay Ginoong Beth David, ang usapan po sa technology ng XRP at ang pagkukumpara po sa kilalang payment processor na SWIFT ay itinuro niya na ang technology ng Ripple na gumagamit ng XRP para sa bilis at mababang gastos ay nakakuha na ng transaction sa mahigit 300 financial institutions sa buong mundo. Kabilang po ang mga malalaking players tulad ng Bank of America at saka American Express. Yan, espekulasyon po ni Ginoong Beth David na ang potensyal na XRP na palitan ang SWIFT bilang backbone para sa international payments ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa demand para sa token. Partikular ay binanggit niya kung makuha ni XRP ang 5 to 10% ng daily transaction volume ng SWIFT, nakasalukuyan nasa $5 trillion. Ang presyo po ng XRP ay maaring umabot sa $100. Ayan. Ngayon bakit po mahalaga ang diversification para sa atin bilang mga investors? Ayan, dahil sa announcement po ni Pangulong Trump ay lalong nagkumpirma po ito sa legitimacy ng crypto space. Hinikayat po ni Ginoong Beth David ang publiko na magsimulang magbigay pansin sa crypto. Binalaan niya ang mga crypto investors tungkol po sa over-concentration sa isang asset lamang. Binanggit niya na ang kanyang Bitcoin investment ay 10 beses na mas malaki kaysa kanyang XRP holdings. Sa kanyang pagtatapos ay sinabi niya, meron po siyang sinabi rito. So when President Trump posts about XRP, it's worth paying attention to. In the next 3, 6, or 12 months, there could be big things happening. If you don't do your own research, diversification is a good strategy. Ayan. Kapag nag-post daw si Pangulong Trump tungkol kay XRP, sulit daw itong bigyang pansin. At sa susunod daw na 3, 6, o 12 buwan, maaari raw pong may malalaking mangyari. Kung hindi ka raw gagawa ng iyong sariling research, ang diversification ay isang magandang strategy. At ayan. Ngayon ay bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, ang una ay posible pong ang paglago ni XRP ay maaaring magdulot ng mga bagong oportunidad para sa kita. Kung sa XRP ay makakakuha ng mas malaking bahagi ng cross-border transactions, maaaring tumaas po ang halaga nito na magbigay ng potensyal na kita para sa mga nag-invest ng maaga. Pangalawa, ang pagkakaroon po ng mas maraming financial institutions na gumagamit ng XRP ay maaaring magpataas po ng liquidity at accessibility nito na makikinabang sa mga trader na naghahanap po ng mabilis at murang transactions. Ngayon pa man ay mahalaga ring tandaan na ang cryptocurrency market ay lubhang volatile. Ang potensyal na kita ay may kaakibat po na mataas na risk. Kaya't mahalaga po ang diversification ng portfolio at ang paggawa ng masusing research bago po mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.